May buntag sa tanan. No, kamusta sa imong tapad, no? Kamustahan? I-greet imong kauban, no? Imong tapad. Kung nakikauban sa simbalay, no, i-greet sa good morning. Kamustawan ka? Kamusta man imong week, no? Kasi kaya siya unsa may gibuhat ni Lord sa imo sa iyaha throughout sa iyang week, no? Come on. No, alamanuha kung nakay nakita nga first timer dia, no? Kung ikaw first timer ka, welcome kayo ka. No, kasi matingala ka usa ba ni, no? No, narata diri para magsimba kay Lord. Come on. No, ang gyang tanan nga manindog ta. Now let's raise our hands, let's pray. Yes, Heavenly Father, Lord, this morning, Lord God, and Lord, we worship you, we welcome your presence, Lord. And Lord, kung asa man mi, Lord God, we recognize you, Holy Spirit, as a person, Lord God, in our lives. Lord, salamat kay Holy Spirit, Lord. God, we want your visitation, Lord God. And also, Lord, kuya mo matag kinabuhi, Ginoong Diyos, Lord. Salamat kay Ginoong Lord. And Lord, we believe for breakthrough, God. We thank you for your faithfulness, Lord. We thank you for your promises. Salamat kayo, Lord. Labi sa tanan, Lord. Sa imo ang word, Ginoo. Salamat kay Ginoong Diyos, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on. Let's clap our hands. Yes, Lord, we worship you. I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward. I'm moving forward. So follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. Come on, tell him you're ready. 'Cause now I'm ready for whatever you want to do. Yes, Lord. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord. So come now, Lord, like never before. Hey. In every season, your grace has been enough. Oh, we thank you, Jesus. And now I'm believing that the best is yet to come. The cross before me, my hope on things above. It's you alone, Jesus, and in you, Jesus, the best is yet to come. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Yes, Lord, come on, clap our hands. God, we believe in breakthrough. Oh, we love your presence. Oh, we love you, Jesus. Must declare, 'cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. We declare this morning, 'cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't
an open door. Yes, Lord. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Yes, your presence. Your presence is an open door. Lord God, kung asa man mi, Lord, we want your presence, God. Like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Let's clap our hands to Jesus. Lord, we believe in breakthrough, God. And Lord, whatever challenges we face, whatever battles, Lord God, I'm on the back, Lord. Lord, we're going, Lord, I'm going to give a breakthrough, God. Must declare. Cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Oh, cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. But for the last time, cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Salamat kayo, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we love you, God. Oh, we love you, Holy Spirit. I must give him a clap of praise. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat kayo, Ginoo, Lord God. And Lord, throughout our lives, Lord, you have been so faithful, Lord. And you know, Lord God, karon Ginoo, kung asa man may karon Ginoo, Lord. Lord, ikaw ang mahimaya, Ginoo, Lord. Ikaw ang simbahon, Ginoo, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. And Lord, simbahon ka, Ginoong Diyos, Lord. Dalagon ka, Ginoong Diyos, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we worship you. Oh, we worship you, God. Oh, we love you. Sa buhay ko ay lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo. And habang buhay magpupuri sa'yo. Walang kadapat sa buhay ko ay lagi mong lahat. O narito dahil sa biyaya mo. And habang buhay magpupuri o pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di
di mapapantayan. Yes, Lord. Walang hanggan kadapat, Lord, in our lives. Sa buhay ko ay lagi mong lang. O narito, dahil sa biyaya mo. And habang buhay magpupuri sa'yo, o pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Sa kalangitan, ang hatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Masiklan, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. O Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang ulitin, itatanghal sa buhay, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. O Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Yes, Lord. Pupurihin ka. And Lord, this morning, Lord God, and Lord, we worship you, God. Itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. And Lord God, there's no one else like you, Ginoo. And Lord, kung asa man may Ginoo, Lord, Lord, simbahon ka, Ginoong Diyos, Lord God.
di mapapantayan. Yes, Lord, wala'y sama kanimo, Lord. Simbahon ka, Lord. Oh God, dalagon ka, Ginoong Diyos, Lord. Lord, simbahon ka, Lord. Simbahon ka, Lord. Salamat, Lord. Oh, we thank you, God. Oh, Lord. Holy Spirit, Lord. Holy Spirit, Lord. Oh, we worship you, we worship you. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah, God. Oh, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, God. Salamat, Lord. In hallelujah, in hallelujah, in hallelujah, dalagon ka. In hallelujah, kung ikaw personally, ina siya. In hallelujah, in hallelujah, simbahon ka. In hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, in hallelujah, dalagon ka. In hallelujah, oh Lord, in hallelujah, hallelujah, simbahon ka. Is hallelujah, 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 dalagon ka. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong puso, ikaw ang aking bunga sa kinabuhi. Yes, Lord, yes, Lord. Ikaw akong kalipay, ug ang katawan. Ikaw ang dalampanan, o ikaw ang tanan. Ikaw, ikaw lang, yes Lord. Ikaw akong Ginoo, ikaw ang, oh Jesus Lord, wala'y sama kanimo Lord. Oh Lord, sa kinabuhi ko, ikaw akong kalipay, ug ang katawan. Ikaw ang dalampanan, ikaw ang tanan. Ikaw, ikaw lamang. Yes, Lord. In hallelujah. And Lord God, simbahan ang imong ngalan, Ginoong Diyos, Lord. In Holy Spirit, Lord God, we welcome you. We recognize you, Lord God, as a person, Lord. Oh, hallelujah, in hallelujah, in hallelujah, in hallelujah, simbahon ka. 'Cause oh hallelujah, oh hallelujah, and hallelujah, dalagon ka. Oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, simbahon ka. And hallelujah, hallelujah, hallelujah,
In the book of Psalms 89, verse 17. You are their glorious strength. It pleases you to make us strong. Amen. You are their glorious strength. It pleases you to make us strong. No, si Lord ang atong strength. Amen. Karon nga buntag. No, I want you to surrender your life to Him. Because you belong to Him, we can surrender our lives to Him. Tell the Lord, God, you are my strength. Because it pleases the Lord. It pleases Him to give His strength to us. Father, this morning I pray, every one of us, we need your strength, Lord. Holy Spirit, right now, come on, I want you to recognize. Spirit of the Lord, wherever you are, you could call upon Him. The Bible says in the book of Jeremiah, call unto me and I will answer thee. I will show you great and mighty things. Maybe some of you nga na diha, mo libog ka sa imong life. Some of you are facing challenges. It pleases God to give you His strength. Jesus, you're a child of God. I want you to know. Christ Jesus died for you. He shed His blood. He pays you. Gibayaran ka para ka maiyahan. Gibayaran ka sa dugo ni Jesus para ikaw maiya. Tell the Lord this morning, tell Him, Lord, thank you for your strength. Holy Spirit, thank you that you are with me and you're always for me. Holy Spirit, you are the zeal. You are the zeal of my life. I belong to you. Right now, hallelujah, Holy Spirit of God, every person nga nasa simbalay karon, everyone that calling your name, I declare the touch of God upon your life. Right now, I rebuke every oppression, every depression, go in Jesus' name. You are a child of God. Hallelujah. If anybody there, no, parang hopeless ka, depressed ka, I want you to know you are a child of God. Hallelujah. Don't listen to the voices of discouragement, the voices of failures and rejection. Listen to the Word of God. He said, I love you with an everlasting love. I have chosen you to be my very own. Oh, right now, I feel the strong presence of God. Holy Spirit, touch. Yeah. Hallelujah. Blessed be your name. Oh God, right now, secure your people with your love. Secure your people with your embrace, Lord. We believe, Lord. Yes, we believe. Hallelujah. Hallelujah. I want you to declare, yes, Jesus loves me. Yes. Yes. Jesus loves me. Yes.
Sing it again with all of your heart. Believe it. Oh yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus. The Bible tells me so. I am blessed, I am whole, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory. Come on, I want you to confess it. I want you to hear your voice. Come on. I am blessed, I am whole, I am healed, I am whole, I am saved. Right now, every declaration will happen, will come true in your life, will come to pass. Yes. Ah. Jesus' name. Come on, just raise your hands. Oh, God is so good. I want you to declare, I want you to confess it. You're so good. Oh, God, you're so good. You're so. I want you to confess with all of your heart. And today I declare that this confession, you are going to experience it. Your confession will surely come to pass. Your confession will bring miracle in your life today in Jesus' name. Oh God, you're so good. Come on, by faith, confess it with power. I am blessed. I am blessed. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, just filled with your power. Hallelujah! Right now, Holy Spirit, Lord, I am blessed. I am whole, I am healed, I am whole. Lord, I rebuke every sickness. I command every depression to live. Every forms of attack of darkness will be shattered in the name of Jesus. Everyone that confesses and declaring, Lord, freedom. Yes. Hallelujah. Highly favored, anointed, filled with your power. Hallelujah. Hallelujah. By the blood of Jesus, Lord. Lord, everything, Lord, is paid up there at the cross. Every sickness, every diseases, Lord, every oppression, every attacks, there at the cross when Jesus died, with His blood, Lord, nagadrip off, Lord God, in the name of Jesus. That blood has life. And I speak and I confess, Lord, to everyone who has a situation, the blood of Jesus I apply to you in Jesus' name. And I command the healing power of God upon your life. I command breakthrough over your life. I command every attacks of the enemy will be shut down in the name of Jesus. You are free by the blood of Jesus. You are free by the blood of Jesus. Your word says that the blood of Jesus speaks louder than the blood of Abel.
Kaya Lord, today I confess because there is power in the blood of Jesus. I confess the blood of Jesus to everyone that listens to us. Lord, in you, dear Lord Jesus, they are free, they are healed, Lord. And they are loved by you, Lord. Thank you so much, Father. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. All the people of God will say, Amen. Hallelujah. High five siya mong tapad karon. Kinsa man ay mong katapad. Kung wala mo nag-ila, ilay lasa. And then ingna siya. The Lord is going to bless you today. Amen. Ina nga, I declare the blessing of God upon your life. No? Hallelujah. Are you ready for the word? Ina mong tapad. The Lord is going to minister to you today. Amen. Last Sunday, no, naga-talk about the Lord bless us, no? The moment that we serve the Lord, it is God's blessing to our lives. Hello, amen? Muto batana. Nga ang imuhang pagka-connect sa Ginoo, dako na kayo na nga panalangin. Remember, kita mo yung nagkinahanglan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, bisan pag wala ta, magpabilin siyang Ginoo. Pero kung kita, walay Ginoo, ambot lang asa tapod yuton. No, og sigurado ko nga ang ending na to dito gyud sa kalaglagan. Kaya, no, one of the verse that is so powerful, Romans chapter 1 verse 16, unsa gigon diha maglisa kong foundation. Romans chapter 1:16, sabi ni Paul, I am not ashamed of the good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. So, makita nimo na, now of course kita mga Gentile ta, di man ta mga Israelites. No? Pero makita nimo diri ang scripture. No, it gives us a hope sa matag usagyod. Diri sa kalibutan walay hope. Diri sa kalibutan, no, limitado lang. Kaya kining atong lives kalibutan, naga-prepare lang ni asa tapadulong. Hello, amen. But thanks be to God that He gave His Son Jesus to die on the cross to pay our sin and your sin. So that the Bible says that when we believe on Him, when we receive Him, we become a child of God. When we repented and turned away from our sin and follow Him, no, the Lord will forgive us and accept us and He give us eternal life through Christ Jesus. Amen? And this is the message. This is the gospel nga ginadala-dala sa mga apostles ni Christ. And the Lord spoke to them in the book of Mark, in the 16th chapter. Before si Christ ibad ato sa langit, ingin siya nga preach the good news of all the nations. Diba? Na there was a command to preach this good news. What is the good news? That there is hope sa life sa tao, and that is Jesus. And this Jesus died on the cross to pay my sin and your sin, that whoever believes and receive Him and turn from their sin and follow Him will have eternal life. And this is the message. And it's true indeed. No, when we believe the message, when we hear the gospel, the good news about what Jesus died, what Jesus did for us, the moment that we believe Him and receive Him in our hearts, no, that kind of faith nga atong gibuhat na himong real sa life. Nakita nato nga ang transformation, ang gibuhat ni Jesus sa cross, nga nag-forgive sa atong mga sala. Nga nag-cause atong mabalik sa Ginoo, nabati nato atong na-experience. Nga kita ginahinluan sa Ginoo, nga kita na-belong kay Lord. And that is how powerful the gospel. Kasi kinilang nga news, nga imong tuuhan, nga mahimong life sa imong kinabuhi. Muna ingon si Paul, kung tanaw nimo si Paul, he was very zeal sa iyang religion. But when he had that encounter with the Lord, mo di iyang powerful kay nga statement sa Romans chapter 1:16, because no, siya gid ang usa sa mga apostles nga wala na gani si Jesus aning nga time sa kalibutan.
Nagapangita siya sa mga followers ni Christ, but he has that encounter with the Lord. And when he understood what Jesus did on the cross, kasi si Paul kay thoroughly equipped magiging siya sa scripture, pero wala niya nakita pa si Christ having a time. So sa diya nga, naka-encounter siya kay Lord, na sabtan niya ang iyang ginatunan about sa law, about sa Old Testament, that the scripture of the Old Testament is pointing to Jesus Christ. That the Messiah will die, no, for the payment sa kalibutan, sa sala sa kalibutan. And when Paul understand this, no, ingon siya, wa na siya mahadlok og di niya kaulaw ang pagstorya sa maayong balita. Muna kung kita, ikaw og ako sa diya nga nakadungog ta sa mensahe sa Ginoo, atong gituhuan og nahimong real si Lord sa life natin, dili ka dapat maulaw nga mga lagad sa Ginoo. Labaw sa tanan, di pug kaangay maulaw, mustorya sa uban. Amen? We are not bringing religion. Daghan na ka relihiyon. What we are bringing is Christ. Amen ba? What we are bringing is there is hope in Christ. There is salvation in Him. The answer sa life, wala gilain kundi si Jesus. Amen ba? Kaya ngun siya, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God at work saving everyone who believes. Maybe some of you nga naa diha, dili ka sure sa imong salvation. I want you to believe this. I want you to believe this. Even unsa ka kagrabe ka makasasala, grabe pagyapon ang gugma ni Lord sa imo. Og iyang gi-offer iyang life para ikaw mabalik sa Ginoo. Mabalik ka sa God the Father. Kaya si Jesus, na mo siyang bridge sa imong life. Para ikaw nga nasiparit sa Ginoo, napay chance mo balik. Kung mo repent ka sa imong mga sala, o unsa man, mutuo ka kay Christ, mga lagad ka sa Ginoo, himuon mo siya nga Lord ug Savior sa imong life. Kabalo ka, ang Bible nagaingon, kana nga faith, what Jesus had done on the cross, no, mahimong applicable sa imong life, buhaton sa Ginoo, ang iyahang gibuhat sa cross, iya kang hinluan sa imong mga sala. Amen ba? Muna nga, I want you to understand, daghan po mga Kristohanon, nag-confess kay Jesus, nga ilang Lord ug Savior, pero wala gyapon managpadayon sa sala gyapon, dili tinuod imong repentance, o dili po tinuod imong confession. Hello, amen ba? Kaya ang Bible, klaro kay nagaingon, if anyone is in Christ, is a new creation, the old has gone, and the new has come. Hello. No, ayog sugot. Muna nga akong challenge kanunay. Klaro ha. Kay kung tinuod ta nga na sa Ginoo, tinuod tang nagrepent sa atong mga sala, ato ginang biyaan. Amen ba? Kay tungod kay kita nga na kay Kristo, mga bag-o man tang binuhat. Amen? Ayaw anara imong kaugalingon nga mga lagad kas Ginoo, sige simba, pero ang sala nara sa imong tapad, imong gikinabuhi gyapon. Dili pa ka save, sultihan ta ka. Og danger ang imong life. Ana nga klase sa kahimtang. Hello, amen? No? Muna nga dili na to pwede abusuhan ang grasya sa Ginoo. Kaya ang pagkaduol sa Ginoo, ang pag-ila sa Ginoo, grasya nang gihatag ni Lord. Kaya kung ikaw gigrasyahan, pag binuutan. Ingay mo dapat, pag ikaw naggrasyahan, pag binuutan. Amen? Ha? Sige daw, ina pa ng imong isa kakauban na, pag ikaw gigrasyahan, pag binuutan, paninood, pag kinabuhing matarong na sa Ginoo. Amen? Ha? Hello, amen ba? Muna nga, maghatag man nag-assurance sa ato nga kita magamit gid sa Ginoo. Nga kita naa kay Lord og kita nga naa sa Ginoo, di lang kutob nga naata. Gamiton kita tanan sa Ginoo. Amen. Muna karon nga buntag ako ning gitay tolam, we are chosen to be a blessing to others. No, inagipili ka so that unsa man mahimo kang panalangin sa uban. No, in the book of 2 Samuel chapter 3:18, okay. So this is my devotional. Sabi niya, now is the time. For the Lord has said, I have chosen David to save my people. Kaya makita nimo ang purpose ni Lord why God is choosing people. Number one is for Himself. Para makaalagad siya sa Ginoo. Para makonect. Amen ba?
And then after that you are being connected to the Lord, once that you are in the Lord na siya'y purpose. Sabi ni Lord sabi niya, I have chosen David to save my people Israel from the hands of the Philistines. Hello? Kaya gusto na ko nga masabtan sa tanang mga Kristohanon. Wala ka gilungas ni Lord nga para lang ka sa imong kaugalingon. Hello? Kay ang pagtawag sa Ginoo nato nga naaniya, di ra mo dapat mahuman diya sa imo. Dapat mahimo kang panalangin ngadto sa uban. Hello, amen ba? Kaya usa sa mga butang kung masabtan nimo na, remember ang imong future wala pa sa gawas na nadaan sa imong sulod. Ang ang future nasa imong sulod na daan. Imo na lang buhaton ani is unsaon ni makagawas para ang unsay nasa imong heart makabot na nimo. Kaya namdumba mo ni Joseph. Si Joseph, naana sa iyang sulod nga mahimo siyang pangulo, usa sa mga pangulo sa Ehipto. Naana sa iyang sulodaan. Mo na nga ang iyang life makita nimo nasa'y dream, di ba? Nasa'y dream. Kahit nagatrabaho siya sa asa siya nagatrabaho sa balay ni Potiphar, nahimo siyang leader. Kasi built-in sa iya. Na-priso siya, built-in pagyapon sa iya. Hello? Tanaw na nimong tapat, inang nga ba kay nakita sa imong future? Kana baya siya, naana sa imong sulod. Naagi na sa imong sulod. Hallelujah. Muna nga, dapat masabta nato na that we are called by God. Gitawag ito sa Ginoo para unsa man. Para mahibot ang panalangin sa uban. This is how God called Abraham. Sabi niya, you become a blessing. I will bless you so that you become a blessing to the nations of the world. Okay? So, now, you are a blessing. You are chosen by God para mahimo kang blessing. No? In the gospel, maglay pa kong foundation. Gospel, John chapter 15, verse 16. Ang sigingon niya. You did not choose me. I chose you. I appoint you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask in my name. Si Lord mismo ang nagpili nimo. Amen. Inamtapad, si Lord mismo ang nagpili nimo. Makita nimo ang papili sa Ginoo ani nato, dili ba yan ni kuan? Dili tungod kay maayo ka. Ang pagpili sa Ginoo sa ato dili tungod kay maayo ka, pero gipili lang jud ka ni Lord. Kay siya may una nakabalog yun sa imo kinsa ka. Amen. Muna nga ang imo ang response sa pagpili sa Ginoo, magdala gini og unsa man. Mag-cost sa imuha nga ikaw unsa man makapamunga. Ikaw mugawas kung unsa ka o giunsa ka pagbuhat sa Ginoo. Kay imagine ingon siya, I have chose you and appointed you to go and produce lasting fruit. Kabalo si Lord. Kahit may nga, pastor, wa man jud koy agi sa akong life. Okay, man si Lord sa imo ato. Pero karon kay na kay Lord, na kay mahimo nga dako. Okay? Amen ba? Inamatawad ba? Na kay mahimo nga dako. Oo, dili ayo tanggalan ng mahimo gamay nga trabaho nga gamay. Dako gyud. Amen. Kaya according to your faith you become. Mga tao sa Bible mga ordinaryo pero nausap og mga nasod, di ba? Kung tan-aw nimo si Joseph, usagi na makita nimo ang grasya sa Ginoo siyang life. Oo, gipiniriso nga tao pero nahimong second to the king. It's because of the Lord that is in him. Amen ba? Ephesians chapter 1 verse 3 unsa gingon diha? All praise to God the Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us. Everybody say bless us. Inam dapat bless us. With every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Being united in Christ, amen ba?
You already received the blessing. Muna kailangan mausap imong pangisip. Amen ba? Dapat mausap imong pagtanaw sa imong kaugalingon. Ayaw tanaw imong kaugalingon sa imong kaugalingon nga pamaagi or sa imong kaugalingon nga standard. Tanaw imong sumala sa pagtanaw sa Ginoo sa imo. Ang Bible nagaingon, you are blessed. Every spiritual blessing in the heavenly realms because you are united with Christ. Remember, when you talk about heavenly blessing or spiritual heavenly realms, that is eternal nga mga blessing. Dili na mga temporary. Kitang nasa Ginoo dapat kabalo na tamo tan-aw unsay tinuod nga mga blessing. Tanan nga mga kita, literal nga mga blessing, mga temporaryo ra na. Pero ang pinaka powerful kanang eternal nga blessing nga walay laing makakuha kung dili ikaw lang. Amen? Nga di pod madunot. Amen? Even before He made the whole world, God loved us and chose us. Everybody say, chose us. God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Amen? Before He made the world. Wow, grabe ka naman. Inga nakaka-special. Inga mo dapat inga nakaka-special. Wala palang gibuhat sa Ginoong kalibutan, bro, na nakashuna-huna sa Ginoo. Pagkagrabe. Kaya yung pagmahay sa imong itsura, kami kagano'n yung nani ako itsura. Wow, wala palang na migawas ng lapuka sa imong naw. Wala palang na makumot ng, na sobrang siguro kumot, pero wala palang na mapurma, di ba? Sa ibang good pod, kinim, ang kalihok sa tao mo ba may makapadeform, di ba? No? No? Usay ang, hello. Even before He made the world. Gabi, kabalo mo powerful kaya nga verse, di ba? Kaya basta-bastahon lang ni mong self, hindi ka nga, wala na ko'y pulos, di ba? Sad kayo, no? When I hear the news, no, because somebody texted me with all the pictures, no? With all the pictures ba? Somebody nga lately, katong namatay, makana ka, Lord. I was in Pagadian ko, Lord. Sayang nga ani, eh. Sayang nga ani, eh. Sayang nga life. Kung naman siguro diha may yung ka nga depressed ka sa life, I tell you, no, call us. Connect with us. Call us. We can help you. The Lord will help you. Oo. Kasi usay ang oppression sa yawa maghatag og lies and deception sa life. Imagine nimo ang sound, ang music pag gipadayon, ang gipaminaw. Ako matong gipaminaw, di na ako matiwas. Very demonic. The devil is at work. Tungod kay kabalo siyang hapit na ang iyang ending, kay si Lord bubalik na manggot. Hapit na mo balik si Lord. Yung tapad, hapit na mo balik si Lord. Kaya ang yawa is at work. Oo. Kung si Bishop Oriel pa, ang yawa di nagakaon. Di katulog. Nagapasting na. Kay inahari siya kay, nga naman, he is at work because Jesus Christ is coming. Oo. Para dili ta makalihok ang yawa nagalihok. Grabe na. Gina-entertain ta pag maayo. Nalimot ka nga ikaw gipili sa Lord. Nalimot ka nga ikaw gigugma sa Ginoo, gipili ka kay nahak kay pwedeng buhaton nga mahimong magdalag panalangin ngadto sa uban. Hindi mo tapad hapit na mo balik. Muna nga importante kayo when the master comes, ingon ang Bible, di ba? When He comes, see to it nga you are in the work. Naa ka sa trabaho sa diha nga naabtan ka. The parable of the 10 virgins. Bulahan ka kung maabtan ka nga nagasiga pagyapon. Amen ba? Kaya kung panahon ni nga dapat masabtan nato nga natay tawag sa Ginoo. No, dili na nato i-secure tong kagalingon nga anyway nako kay Lord. Enough na, no. Kung naa ka sa Ginoo, pinili ka ni Lord kay naa kay dapat mahimo. Kay naa kay dapat buhaton.
nga mahimong makapanalangin sa uban. Hello, amen ba? No? Ha? Kabalo ka, nugon kayo imong life kung ang panalangin sa Ginoo kutobra nimo. Magtanaw lang ka sa imong palibot, ikaw naga-enjoy, gina-bless ka sa Ginoo materially, pero wala kay heart for the lost. Careful, manubag ka sa Ginoo. That is what the Bible says. I think that was in the Old Testament, I read that one nga, when somebody knew nga he's destined for death, and yet wala ni mo siya ingna, manubag ka sa Ginoo. No? Hello. 1 Thessalonians chapter 1 verse 4. Unsay gingon dia? We know, dear brothers and sisters, that God loves you and has chosen you to be His people. You know, kini nga mga verses, enough na ni mag-convince ni mo nga pinili nyo ka ni Lord. Amen? Balag wala ka napili sa inyohang classroom nga mahimong sergeant at arms. Or wala ka mapili nga ikaw ang Prince Charming or Muse na ba? O wala ka napili nga kagawad karong eleksyon. I want you to know, God loves you and has chosen you to be His own people. Amen ba? Kalipay na nakaayo. It brings us a great confidence. Amen ba? Balag kung sa may imong kahimtang di, aming pastor, di na kay ko kalihok ba, pastor? Sige lang. Pinili pagyapon ka sa Ginoo. Amen ba? Palangga gyapon ka sa Lord. Ha? Hallelujah. Kaya nga naman, mga tanak ka nga naman nga naaman ni nga pagpili sa Ginoo nato. Ha? Dili lang tungod kay love ka ni Lord, dili lang tungod kay gusto kang luwason sa Ginoo. Pero makita nimo ang verse, sabi niya, I chose David. Sabi niya, now is the time, for the Lord has said, I have chosen David to save my people. Ang pagpili sa Ginoo di lang kay si David na kay Lord, kundi kay gipili pud siya para gyud sa uban. Hindi tapat gipili ka ni Lord para sa uban. Gipili ka ni Lord para sa uban. Ina nga, mahimo kang panalangin sa uban. Nindot ba yan nang makapanalangin ta, di ba? Makapanalangin ta, natay na hatag, ang imong gitagaan ko, nag-smile, salamat. Pero kabalo ka, kanang imohang nahatag nga, unsa man, nga pulong sa Ginoo, nga sila naluwas, nakaduol sa Ginoo, ibang level yan, eternity na. Hello, amen ba? No? Why? Nganong we are chosen by God to become a blessing to others, tungod kay musugot kag sa dili, naagyoy, insa to, naagi panginahanglanon. No? Because there is a need. There is a need. Kung tanaw nimo ang kalibutan, unsa da ka wild ang kalibutan ro panahona. Masige kag tan-aw sa mga reports sa nana, makuyawan na ka Oo, ang kalibutan padulong na gyud sa pagka-deteriorate. Nagkagrabe na og wicked na kaayo. Muna nga your possession sa Ginoo dapat diya ka mo shine forth. As what the book of Isaiah chapter 60 sabi niya unsa gingon niya sa Isaiah 60 verse 1, arise, shine, for the light has come. Arise, Jerusalem. No, because Jerusalem is the place where the temple of God was built. It talks about the believers. Pero kung gamiton na ito na sa itong context karon as mga anak sa Ginoo, ingani siya, arise, children of God. Arise, ecclesia. Let your light shine for all to see, for the glory of the Lord rises to shine on you. Ikaw nga na'y Kristo, dapat mo sanag ka. Ikaw nga nasa Ginoo, dapat dili ka luya kay tungod kay daga kay Lord. Dili nimo bagay-bangayan, dili nimo i-taken for granted ang imong pagkaanak sa Ginoo.
tungod kay ang Ginoo nga naa nimo so powerful nga mo gamit nimo. I tell you, naamang kay mga gihunahuna siguro nga mga manindot nga butang nga imong buhaton. Sultihan ta ka bisag unsa pa na kanindot, layo ra na siya sa planong sa Ginoo nimo. Ha? I talked with my family last night, no? Ako naghunahuna ko dati nga ang battle, it's between good and evil. It's between good and evil ang battle. But no, kung basahin mo ang Bible, it's not about good and evil. It's about the will of God and the good and evil. Hello? Di ba makita din mo sa Bible, in the book of Genesis, God made the garden and put what? A tree that is in the middle of the garden, nga dili bawal. The moment that you gonna eat this tree, you will surely die. Imagine nun, unsa to nga tree? Is a tree of knowledge of good and evil. Ha? It's a knowledge of tree of good and evil. Kaya bisag mo yung mga pastor, ayaw mo na yung gibot, siguraduhan na nga good. Kung sa Ginoo ba na, kay kung si Lord lang, yung si Lord ayaw kaon anang tree nga nasa middle. The tree that gives you the knowledge of good and evil. Nga naman, naagi mas maayong plano si Lord sa life nimo. Hello, amen ba? Kay kahit yung kang pastor, 99% man nga maayo, pero kanang 1%, it could be evil yan. Hello? Hello, amen? Kaya daghang kita mga good thoughts o good thing atong ginahunang, atong buhaton para sa atong self, para sa atong family. Anyway, unya, di man daotan, dili na siya daotan, pero siguraduha lang sa Ginoo gyapon na. Hello, amen? Kaya kung ka dili ka bubuhat sa trabaho sa Ginoo, is because unahon na ko ni, kay kini mas maayo. Brother, wala lang nimo nasabtan. Sa pagsugod pa lang sa kalibutan, si Lord nag-ingon na, do not eat this tree that gives you the knowledge, the tree of knowledge of good and evil. Nga naman, ang design ni Lord is perfect para sa iba. Muna kung ikaw na ka sa Ginoo, nangalagad na ka kay Christ, ang imong pagpursu sa butang nga gusto buhaton nimo para sa Lord. Pag-obey sa word sa Lord, mao ginay butang nga makapa-unleash sa unsa bay nakadeposito sa Ginoo diha sa imong life. Hello, amen? If you are going just to do and obey what God called you to do, I believe daghang mga butang nga imong makita sa imong self. Si David makita nimo iyang life, how God promote him the moment that he obeys the Lord. Amen? Remember, there is a need. The reason why God chose you, because there is a need. Amen? No, ikaduha, why God has chose you, because you are the answer to that need. Ikaw ang tubag, anak nga panginahanglanon. Now, kaya naman naman sa imuha ang tubag. Ina man tapad nasa imo ang tubag. Muna nga si Paul, kung tanaw nimo si Paul, sabi niya, unsa sigud siya sa Romans chapter 1:16, I am not ashamed of the gospel. Kahit inyo kong i-persecute, kahit tanaw nimo ni siya, second Corinthians, nga grabe kayo, iyang ginumerate ang iya bitong kaagi sa pag-preach sa gospel, unya wag yapon miundang. Di masayon yun. Pero wala gyapon siya nakastop. Kay kabalo siya. This is the reason I was born. This is the reason I was born. And this is the great blessing akong gina-carry, ang gospel nga akong ma-share sa uman. Muna, I want you to know, especially sa mga eklesiyan, ikaw nga na-save na. Pamati, ikaw nga Kristohanon nga na-save na. Not only for the ecclesia, but to all the believers. Siguruhan na imong salvation nga nasabtan nimo kayo. Kaya kung imo nang nasabtan ang imong salvation nga saved gyud ka,
dili ka dapat mahadlok. Di ka dapat mapugnan. You will tell others because the greatest blessing that could you give to others is not monetary things. The greatest blessing that you could give to others is the salvation that brings life sa ilang mga kinabuhi. Amen? Munang greatest ka blessing ang inyong madawat or madawat sa uban, the message of the gospel. Because kana nga blessing, kana nga gospel, kana nga butang ilang ma-receive, it will bring impact sa life nila. Eternity. It will bring salvation. Hello, amen? No, inamon tapad, the greatest blessing that you have is Christ. Inapod, and the greatest blessing that you could give is Christ pa rin. Through the message of the gospel. Amen ba? Nasabtan ba na ito na? Oh. Okay. So, kini, how? How to become a blessing to others? Kung saan man ako, pastor, nga mahimod yung kong blessing niya sa Ginoo. No? Makita ni mo diri. Number 1 is, just be faithful or continue to be faithful to the Lord. Continue to be faithful to the Lord in all times. Unsa ni nga time, pastor? In times of your preparations. Ayaw tanawa dritso nga musalida ka. Somebody nag-share, you know what? There is always a moment for secret place before to public places. There is a time for grooming. There's a time for building sa imong life. Kaya ang imong gituuhan about kay Christ, kailangan ma-experience na nimo, no? Unsa siya sa imong life. When you talk about God is faithful, you are going to experience His faithfulness. Kaya there are times na nai-allow si Lord sa imong kinabuhi ng imong agian. Nga tanang tao nga imong makita o mga taong imong gasaligan, dili na mahimong faithful. Kung sa Ginoo ra jud ka mo tawag, kung magyangungumini ka nga, after that experience, you will say, God, you are so faithful. Hello, amen ba? Kasi yung faith ni mo, mas maklaro pag imong ma-experience. Especially the Word of God, nga imong ginabasa, nga imong gituuhan kung kinsa siya sa imong life. Dapat ma-experience din mo na. Kaya ang imong experience, mag-build up pa sa dako kayo nga faith. Kaya kung nakay-challenge sa imong kinabuhi, ayaw palayo sa Ginoo, the more kang faithful kay Lord. Oo, kaya nga naman, when God allow you to go to the process, you will know Him kinsa gid siya after ana. Hello, amen. Muna nga makita nimo sa Bible, atong gibasa kanina sa 2 Samuel, chapter 3:18, sabi niya, now is the time. Everybody say, now is the time. Oo. But before this verse, now is the time, by si David bro, nagdagandagan. Dili siya makapuyo sa isa ka lugar kay ginahunting siya ni King Saul. After dia nga cave, they will go sa uban mga lugar. Magsige sila tago-tago. Even to the point that there was twice na nga si Saul ila untang mapatay. Natulog si Saul, kauban sa mga sundalo niya, natulog, and then na-jar o na-spare. Gipangkamang nilang David. Gikuha nila ang jar, tubig jar, o niya, ang spare. Ingon pa si Abisai, unsaman, ako na tugsukon, kay Sara lagi ni. Ingon si David, ayaw buhatan na. Katulo, primero iyang gikat ang sitsid sa iyang garment. O si David, na konbiksyonan siya. Nangay siyang pasaylo sa Ginoo. Nangay siyang pasaylo kay Saul. Kay daot naman si Saul ani. Pero ingon siya, dili na ko tandugon ang gi-anoint sa Ginoo. Muna si Abisai, one time yan tugsuko na siya, ayaw, dili ni mo na ilabta ng anointed. Gi-anoint sa Ginoo, bisag nayabag na na. Hello? Ang ana nga mga senaryo sa mga experience ni David.
Pero usa sa mga tinga, it really catches my attention. Ningon si David, mas maayo na lang siguro magpalayo ko. Kaya kung di ko magpalayo, one day, madakpan ako ni Saul. Mapatay na ko. Anak ko bang bito, grabe no, si David, grabe siya experience sa imo ha. Pero gigamit niya po niya iyang utok. Ha? Gigamit ni David yung utok. Dili gusto ni Lord nga, dili gamito niyo yung utok. Inam dapat gamitan imong sentido komon. Ha? Nga naman, pastor, unsa ni gibot ni David? Ingani iyang gibuhat. Sabi niya, one day, basig madisgrasya na gyud noong kuhanin ni Saul. Kaya mas maayo pa, mulayas na lang ko, magpalayo ko. Ha? Sa 1 Samuel chapter 27 verse 1, but David thought to himself, Saul will catch me someday. The best thing I can do is to escape to the land of Philistines. Then Saul will give up looking for me in Israel. That way I escape from Saul. No? He uses his head para talagang may challenge talaga eh. This is one of the problema sa daghang mga Kristohanon. Dili ka ba lumusulbad sa ilang mga challenge? Gamitang utok. Amen ba? Inang tapat gamitang utok. Si David, naka-experience sa Ginoo, gipatay niya si Goliath, grabe iya mga naka-experience sa Lord, pero gamit siyang utok. Wala siya ingon nga, well, proteksyonan ko sa Ginoo. Di kong madakpan ni Saul. Pero yun siya, dili, one day basi madakpan ako. Mas maayo pang magpalayo na lang sa Diyos kong ayo para di na ko pangitaon sa ako ang kalaban. Hello? Pastor, nalagi ko ani nga challenge permanente. Gamita imong ulo. Inang tawad, gamita imong ulo. Paghuna-huna sadbe. Ha? Ha? Dili nimo laylay-laylayon ang imong kahimtang. Pangitay sulbad. Pastor, kada Sabado bito sa hapon kanang leadership night, kay di gyud ko mangkapil nga naman, wa ko'y pliti. Grabe sa pangitaig pa maagi. Especially sa mga leaders na sa eklesiya. Pangitaig pa maagi ninyo na. Kanang atong Sabado, kailangan ba empower ka kay pagkaugma magsimbalay leader ka, wa ka kabalo ka ng imong simbalay, dako day kay kagtawag sa Lord. Mga preparation time lang na. Hello, amen ba? Wa ta kabalo. Asa ka ibutang ni Lord nga mutbuhat ka sa trabaho sa Ginoo nga dili lang simbalay. Wa ka kabalo nga luyuan na nga simbalay nga imong gidala na 100 ka simbalay. Kaya ikaw nga naadya nga naglingkod-lingkod lang sa simbalay nga nagkaong-kaong nga man siguro lollipop diya. Sige lang. Hello, amen? Pero kailangan ka, faithful lang ka kay Lord. Amen? Hindi naman tama, faithful lang. Bro, ha? Faithful lang. O sa'yo, mga anak ka diya, pastor, wa ko'y ligo. Sige lang. Faithful lang. Makaligo na lagi ka. Ha? Ang importante na minaw ka sa word ni Lord. Importante imo ang i-apply ang word ni Lord. Kaya ang word sa Ginoo has the power to bring for change sa life nimo. Hello, amen? Okay ra ba mo diya? Ha? Muna nga be faithful, no, sa imong moment of preparations. Hello? Dili lang sa challenge. Example, cell group. Be faithful. Sa imong process, karon pagsangkap, be faithful. Hello, amen ba? Doon prayer, be faithful, appeal yun diha. Wala ka kabalo, gina-stretch ka ni Lord. Sa imuhang faithfulness, anang nga mga butang, ay, dinhira man day ablihan ni Lord, oh. Mingon sila, nanoto ko'y abrihan ani ba? Ani, nanagyo kito yung abrihan ani. Pwede lang gid po ni mulikang. Kaya I pray, ang tanang magpa-stretch, one day na kay mahitabo si mong life, tungod kay na-stretch ka. Na kay maabot, nga makaingon ka nga, hallelujah. Ganun karon pa man tubagong ka sa Ginoo, kay di mangog ka ga-stretch. Puro ka reklamo, baby. Puro ka excuses.
Hello, amen? Muna nga ang taong dili makaabot sa asa dapit sila. Dadan sa Ginoo. Number 1, yun ka yung excuses. Pero pastor, kaya naman ko di akong kuhan. Good. Good reason. Pero mo ba na yung will ni Lord? Kasi leader ka. Ayaw ibaylo ang imong tawag. Hello, amen. Nagit siguro yung magunahon na karon. And I believe because of that kind of thinking, of receiving sa word, it will bring forth change. Hello, amen. Number 2, makita ni mo diha. Be faithful to submit and honor to the people that God is using to form your life. Bay, sultihan tagyod mo, ang pamaagi sa Ginoo gyud, discipleship. Discipleship, bisan pag-bright ka. Because life is not about intelligence. But it's about, unsa man, perspective. Ang imong palantaw. Unya mapurma man na siya. Kailangan mapurma na siya. Dagan mga matao dili kayo ingana ka intellectual pero mas dagkong nangahimo sa kinabuhi. Kaya ang life dili is about sa self. It's about becoming an impact to others. O wala may pamaagit ni nga may tabo na si mong life. Kung di ka gamiton sa Ginoo ani, mo di jud ka mano. Muna nga before ka magamit sa Ginoo, dapat magpaporma sa ta. Ino dapat paporma ka. Be faithful to submit and honor to the people that God is using to form you. Of course, sa life ni David, ang iyang father, suguon siya siyang papa, nak, to the point nga gakalimta na. Nanay, panalangin nga dako kayo ang propeta ni ato sa ilang balay. Ningon nga usa sa inyong anak mahimong hari sa Israel. Ipaani siya, ipalin niya. Grabe Ang unom nilinya na. Nakaingon ang propeta si Samuel, murag wala man din Napa ba kay anak lain? Siya, naapaday kamanghuran. Tuwa dito sa farm. Nagbantay karniro, imagino ni nga amahan. Wala bitagin nga pakwatanan kay nako. Pero siya nakalimtan pa. So tihan na ka. No, maybe some of you nga na diha, murag sa inyong balay, ang imong mga ideya, murag dili nakinahanglanon paminahon pa. Naman na diya ba, pag mag-meeting, unsa dili yung kakonsultahon mo ito, kay imong idea, murag wala, kanunay ma-reject. Sige lang. Kahit may kag-reject ka, pero wag yung kag-reject ni Lord. Faithful lang kay Lord. Faithful lang. Amen? Si David, ganun lang siya. Na siya'y father, he submit, even ayang papa nagsugo sa iya, pack up, dalag mga pagkaon, anto sa battlefield. Dahil unsa pa, na siya man of God, si Samuel. David as Samuel. Ikaw, na ba kay gasabit baka sa man of God? Now, remember especially sa mga eklesiyan, munang ginaingon ako, if there are people around nga ga-connect, gatawag sa inyo, I tell you, pero kung kailan mo sa inyong pastor, dapat maniguro mo diya. Kay daghan na maguna karon. Dili kabalo mo protocol, man direct na lang mga tao ba. Kabalo sila kini nga tao na, careful. Walay lain makaprotect inyong pastor. Ang trabaho sa pastor, magbantay ba siya mga karnero? Uy, ang akong karnero, muragagatasan na. Brother, ayaw. Mananghidsad. Careful. You have to be careful. Okay na ba mo diha? Mamati mo mga mensahe sa gawas, walay problema na. Food supplement lang yan. Hello, amen.
Kaya sa Bible gibutang dia, the sheep knows the shepherd's voice. You must know kinsang tinguga inyong paminawan. Pandi mo mga wala. Hello, amen. Ha? Hallelujah. Okay? Si Saul is still gina-honor ni David. Saul was his king. David becomes the armor bearer. Saul become his father-in-law. And Saul become his enemy. Pero he never dare to speak something against him. He never dare to hurt Saul. Nga naman. Ang pag-honor ni David, kahit daot na ni nga person, ang iyag yung pag-honor sa Ginoo nga nagtawag sa iya. Kaya nga, careful tayo. Perfect si Lord nga nagatawag sa iya mga alagad. Sa butana, wa masayop si Lord, perfect siya nga nagatawag. Kaya kung kanang alagad sa Ginoo naman siguro nabuhat ng mga sayop, ayaw gyud og kuha og bato nga imong ilabay sa iya for nga mag-judge. Kaya nga naman, wala si Lord masayop nga nagtawag sa iya. Ana gyud. Si Lord na lang. Ha? Si Lord na lang. Kay naa na siya panahon kung siya dili pon magtininood balik sa Ginoo. Okay? Ikatulo. Kini fight the Lord's battle only. Kini careful ta kaayo ani. Fight the Lord's battle only. Everybody say, the Lord's battle only. Dili tanang away imong atubangon, imong awayon. Diba? Si David, when he went to take the bread or pagkaon sa iyang mga brothers, nakadungog siya sa singgit ni Goliath, he was stirred up. He is the one that going to fight Goliath, pero unsay gingon siya mga igsuon. You are conceited, kay kasagara gid talaga, kung kinsa may mga taong di kay mutuo nato, kanang nasa tong duol, kanang nakaila kay sa ato ba? Oo. Balag di katuwa nila nga nangalagad kas Ginoo, ikaw may nakabalo si mong kaugalingon at tubangan ni Lord. Ako, balag di ka mutuo sa kong pastor, I don't care. Si Lord may nagtawag na ako, di man ikaw. Ha? May bagay nga, dagan kinailad na sayan. Grabe, ikaw rang wala. Kakuyaw ba ni mo? Pero kabalo ka. Nonsense kung imong tubangon eh. Kaya si David, sadya nga ingana yung istorya sa mga igsoon, ang Bible nagayon, he just turned his back. Iyang gitalikdan niya mga igsoon, nung niato siya. He then turned away to someone else and brought up the same matter. Ina mong tapad kung naamay mga istoryang makapabikil, naamay makapatandog sa imo ha, just turn your back. Pero pag imo po ng papagmamangay, ikaw ay lang po di nga naka-insulto mo na sa ila. Nagya po nga honor. Okay ma, I love you in the name of the Lord. But I love the Lord more than you. Ano lang? Kaya ba nato na buhaton? Kaya, for the Lord. No? David, unsa pa gyud iyang gibuhat? No? David fight the Lord's battle only. Wa siya makig-away sa mga igsoon. Wa gyud ka makaingon nga, hoy, kamong mga tawhana mo, mga magulang nako, mga dagko ra kay mga lawas, pero wa mo pilian ni Lord. Wag siya kadung wala siya gisultian ano. Kay gi-anoint na ba siya pagka-oil. Hoy, basi nakalimot mo. Mga tolls. Mga utol. Ay, wag ka gan. Hari ba ako? Wala gina si David. David, sige lang. Nga na usay ng mga magulang nato, di na kay nato ang tubag-tubagon pa. Oo.
Atong Sunday, lahi man, no? Atong asawa, pag magyaya, tulog lang tulog. Karon talikdan na sa nato, di ba? Di ba na mo itong kontra? Amen? Next is, unsay gibuhat ni David. No? He only fights Goliath. Katong sinabal, di ba? Sinabal, asawa. Oo. Sinabal. Giinsulto siyang nabal. Kaya nga naman, kabalo ka si David, ako si David, ito pa insulto dyo ko sa gibuhat ni nabal. Akong gibantayan ang imuhang mga karniro, walay nawala, bisag isa. Nya here comes nagfiesta ka, nangayimig pagkaon, imo ming ginsulto, kisa mas David ya. So may labot ako niya. Ano mo? Hindi, yung si David, grabe ba, yung itong bantay-bantay, aning awa, say makwaan. Pag nag-ihaw ta, ato mga gabi nga nataga, bantay nila. Di ba? Ingon ang Bible, si David nagdala og 400 ka mga tao niya, mga soldier, kaya siya nga ugma, wa na'y lalaki mabilin ani nga klan. Ani nga barangay, way lalaki mabilin. Ingana yung utok ni David. Di ba? Pero pagpaingon niya dito, giatubang siya ni Abigail, ang asawang Nabal. Ginan siya, oy master, ayaw just fight only the Lord's battle. Hello? Kana bitaw makatandog sa imong ego ba nga, mura pa pagkinsa. Ikaw langawa ka, di ba? Di naangay ni mo tumpangan. Amen? Kay nagi mga tao, nga sa imong pagtanaw, murag lami na kay pang-irokon, pero mo pa'y maka-insulto nimo, ayaw na lang. Muna yun sa Bible, it is your glory to overlook an offense. Hello? Okay ra ba mo diya? Kanang mag-drive ka niya, krusan bitaw ka og mga sakyanan nga, why? Nga mo pa'y masuko. Kasi nakasulaya na. Ako ka-pray ko, Lord God, hallelujah. Sila pa'y nag-cross sa imo ha. Nya ilang sakyanan medyo okay lang mabangga. Nya ikaw, grabe mo pasinaw sa imo ha. Nya kusang ka, sila pa'y masuko, ikaw pa singgitan. Hallelujah, Lord. Tungod yun din mo, Lord ba? Di ba? Mag-careful yun ta ha, mga Ecclesian, karang na yung mga sakyanan, kaya basing mabidyo mo. Mungkin ako, hallelujah, Lord, dili gid pwede. Lord, akong heart. Di ba? Basi makita na tang apil na ta sa concert. Grabe karon ng media. Ba? Grabe yun kayo. No? Hala ka si pastor, nalagi sa concert sa ABBA, performer na pod. Pangita, maging kayo. Muna nga magbantay ta. Amen? Mga anak mata sa Ginoo, may matang panalangin sa uban. Amen? Smile na lang yun ta. Hallelujah, Lord. Overlook an offense. Amen? Inemtapad, fight the Lord's battle only. O sa mga battle sa Ginoo, pastor, kanang imuhang ginawin nga mga tao nga kasurindero na kay ka nga, huy, kamo pa'y iwin, kamo pa'y dalon sa Ginoo, kamo pa'y di gatarong, di ba? Pero for the sake sa Ginoo, still you have that compassion sa ila. Hello, amen ba? Hallelujah. No? Number 4 is, no? Saan na to, may matang blessing, naging sacrifice. Yung dapat sacrifice. There must be a sacrifice. Listen. No, sa panahon ni Peter. Sa panahon ni Peter sa diha nga nakakuha sila daghang isda, wa gid siya tulog na ato. Pero pag ingon ni Lord, Peter, go to the deep. Go to the deep. When he hear the word of the Lord, ingon siya, Lord, we work hard all night, but because you say so, I will let down the nets for a catch. Na siya reason. But he still obey the command of the Lord, even na siya reason. And that is sacrifice. Kada mo buhat ka, mo adto ka, bisag gikapoy na ka. I tell you, sultihan ta ka, ang sacrifice na di ay gahom.
When there is a sacrifice offered, there is always a fire mag-consume sa sacrifice. Leader, kitang tanan, sadya nga mo move out. Pastor, kusukay ulan, pero kaya nakaset mag-schedule nga magkita mi. Muadtog yapon ko. Bahalang nabasa ko sa ulan. That is sacrifice. Si Lord nalipay yapon, ana. Amen? Naigawm. Kaya makita ninyo, nagbuhat og milagro si Lord. Daghan siya nakuha isda. Kaya I declare sa mga leaders nga naga-sacrifice, mga Kristohanon nga naga-sacrifice sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Akong gi-declare, Lord, nagi-harvest nga bubo sa Ginoo sa inyong life. Amen? Kalima, stay in His presence. I tell you, walay laing pinaka-place nga din magtambay ka. Be like Obed-Edom. Even ang iyang, ang Ark of the Covenant, gikuha na sa iyang balay. Naghangyo gyapon siya nga mahimo siyang gatekeeper sa temple. I tell you, ang imong prayer life will always connect yourself to the presence of God. Stay in His presence. It means always stay in your prayer life. Usa sa mga butag para mahimo kang powerful blessing nga to sa uban. No, kana gyud ang imuhang pagstay sa presence sa Lord. Ang imuhang prayer life so important. Amen ba? Ha? Everybody say prayer life. Sabay ta sa prayer. Ina, by Monday, alas 10 sa gabi, sugod na atong prayer sa Zoom. Amen? Natay prayer sa Zoom, sugod ta alas 9 siguro, or alas 10, among meetingan, no, alas 10 sa gabi, sugdan na to. Open ang Zoom, you could come anytime. Nga naman, pag naay fire, pag naay prayer, naagi fire. Ganun lang. Mga taong bold kayo. Mga taong mga fearless, mga tao ng balot sa presence sa Ginoo. Amen? The last one, kini-importante kayo. No? Choose the right people. Because of the assignment that God gives you, you have to choose the right people. No? People that surrounds you help you to fulfill it. Hello, amen. Kaya pili ka sa mga tao nga dapat nimong ubanan. No? Unsa man nga mga tao? Kanang mga taong seryoso sa pag-alagad sa Ginoo mo nimong ubanan para matabangan ka. Wa pa kay devotional, sabay po kas labaw pa wa nangalagad sa Ginoo, samot ka. Oo, kada nang imong life group, inyong simbalay, kanang ang mga tao mo pag mas may pagpumuno yung tawagan. Diyan ka mag-pour out. But ay puiragay ko ninyo, barbe. Kaya naman, grabe akong challenge ron. Sige, ano hindi na play? O anak ko diya sa inyo. O sige. Dala kong isda. O kana, may nindot. Suba-suba ta. Kana! Dapat ikabulo mo mag-build up. Ako challenge sa tanang mga simbalay. Mag-build up mo. Di kayo pagkadomingo mo. Hantod karon mga hapit mo magtuig ka uban. Huwag po mo mag-ilaw. Yan limara mo kabuok. Huwag mo yung relasyon diya. Tarungan ninyo na. Amen ba? Dapat karon magkailanay ang tanan before mo lagawas. Oo. Dapat magkailanay mo diya. Pagsabot mo. Ha? Kasi importante na kayo. We could encourage one another. Ha? Ang imong presence maka-encourage. Amen? Ha? May siya ka, pastor. Kung ang ko, pastor, bay, kaya ako'y kontra, napod sa church. Bay, kailangan mag-grow na ka diyang dapita. Mas maay na lang nasa church. Kay imong maampo. Oh, then settle down, ha? Importante na kayo. You settle down, makik-settle down, Brad, mag-istorya ta. Ayun ang sugod mga libak-libak, mga, ayun na. Makapatay na sa kalayo. Makapawala sa dasig na. Ha? Muna, diri sa ato sa church, ato na likayan. Ha? Di na maglibak-libak. Palihog sa go, usay magod ang hinungdan ba ya? Kabalo mang sa unsay hinungdan sa na mga istorya? Ha? Ina matapad, kabalo ka sa hinungdan? Ina ka ng utang nga di gabayaran. Oo. Hello. Please naman.
Ako sa mga leaders na ako ginagingon sila, you have to be careful. Kung naman mo yung mga atraso, pag-inform mo. Pag-inform mo nga, pwede ka nung kasi, ganun talaga, dili na to pwede i-allow. Nga marag malimot ka kay, si Lord mo, malimot sa ato mga utang, pero kanang imong giutangan, di gina malimot. Ayaw ni allow, ha? Muna, kung ikaw na kay atraso, dili, simple talk, simple message, Brad, pwede na ako, pasensya na sa agad, kay marag medyo, dili, okay rin yun na siya, maistoryahan man. Tanang butang pwede ma-negotiate. Amen ba? Oo. Kay pangit kayo. Nga padigma-digma lang, padigma-digma. Ayaw, kay gatanaw sa'yo muna, gabi rin ka mo post. Diba? Gabi mong post, kasi kag Starbucks. Nga feeling, wow, life is so good. Nga day, ang imong giutangan, Starbucks pa. Ang kape, tag 100 plus. Ako din, wala ganin ni asukar niya nga kuwang ko, kaya hindi na ko kapalit, di ba? Ano ba? Dapat conscious ta na nga mga butang. Amen, ha? Mga Kristohano naman ta. Atong kasing-kasing muliwat dapat kay Christ. Hello, amen ba? Ha? Kira ba mo dia? Ha? Ako'y gipadungog-dungog ni pastor. Hoy, ayahay ka. Sa kadagang naminaw, ikaw pagigingon nga ikaw gipadungog-dungog. Ha? Ikaw gyud. Amin kita tanan. Amin ako na pagoy ako. Pero akong ginahuna-huna, hinay-hinay, di ba? Nari po kay utang pastor. Oh, nakoy utang. Namo ko ko'y credit card. So, usay magpalit og mga instrumento, pandugang, mga pakalit. Usay may slide yun. Oo. Pero careful. Amen ba? Kira mo mo diha. Ismail imong tapat. Kung imong tapat, imo na nutangan siya, mabayaran tara ka. Amen? Remember, you are a blessing. Amen? Ang Bible nagkaingon, you are the head and not the tail. In Deuteronomy. You are the lender and not the borrower. Pag mga anak ta sa Ginoo, dapat kita ang mga lenders. Hello, amen? Dapat ikaw ang gapahulam, dili ikaw manghulam. Kaya ako nang i-pray sa tanan. Amen? Pray na to na, mugawas na nga kahimtang. Amen? Ha? Hello? Kamong na yung mga, pag-una-una po mo ba, Lord, makagawas ko ni kahimtang, di lang kutob sa prayer. Pangitaan ni mo pamaagi. Amen? Oo. He who gathers little by little will make it grow. Kag may nga negosyo, ampo sa negosyo, kay ikaw gamiton magud sa Lord. Amen? Hallelujah. Come on, let's stand in our feet this morning. Hallelujah. Mag-pray ko, patasin yung kamot niya sa Ginoo. Father, in the name of Jesus, I pray. Dili matuis ang imuhang pulong, and your word is true, Lord. Today, Lord God, I give your people your word. That you are the one who chose them. And you tell them, Lord, that you are choosing them so that they become blessing. Kung ikaw, Lord, wa nagapili na mo, lisod na mo ni mahimo. Pero kay imong word may nag-ingon, ikaw nagpili na mo para mahimo yung panalangin. Lord God, I pray, iusabang mo pangunahuna, musalig mi sa imong word, mubuhat mi sa mong dapat buhaton. Sabta na mo, Lord, ang usas sa mga butang nga mahimo ming panalangin. Isang mensahe yun sa kaluwasan ngadto sa uban. Dili may mahadlok, Lord, mo sulti sa uban about sa imong gugmang anak kanila. In the name of Jesus. Mahimo ming panalangin, Lord, sa among mga lihok, sa among mga inistoryahan, sa among pagkinabuhi nga walay mapandol sa amo pag-alagad nimo. Lord, tagay mig kasing-kasing, Lord, nga makakontrol sa matag sitwasyon nga mong magyan. The more mi musalig nimo, moampo nimo. I pray for the fathers nga naadre. Lord, mo barog sila diha sa pag-alagad yun nimo. Lord,
in the name of Jesus, every cry of the fathers today, Lord, I speak and I declare, Lord, that you will hear them, that your hand be upon their lives, that you will bless them with the relationship sa ilang mga spouse o sa ilang family. I pray, O God, right now in the name of Jesus. Hallelujah. We give you glory. We give you honor and praises, Lord. Tell the Lord in siya, Lord, I believe in your word. Thank you for choosing me. And Lord, your word says, I am a blessing. Lord, bless me. Bless my life so that I become a blessing. Stretch me, Lord. Build me up. Change my life, my character, so that I become a blessing. Lord, bless my finances so that I become a blessing. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord. Oh, hallelujah. I feel the presence of God. Just raise your hands. Simba ang Ginoo nga ikaw giluwas. You know what? The reason why you are saved, because somebody tells you. Somebody shared the grace of God, the message of salvation. That is the greatest blessing that you could give. The message of salvation. Maybe some of you nga naadiri, naminaw ka karon, you are not sure about your salvation. I tell you, sultihan ta ka, naanay na matay, para di ka malaglag. Ay ang pangalan si Jesus. Siya ang nibayad sa imong sala, para ikaw dili malaglag. Kung ikaw gusto, makadawat sa pasaylo sa Ginoo, una bangay kag pasaylo ni Lord. Moingon ka sa iya, mabiya ko Lord God sa akong mga ginabuhat nga sala, ug mga lagad, ug mosunod ko nimo. Hallelujah. Come on, just surrender it to the Lord. Ina si Lord karon, no kung ikaw na nga person, ina siya, Ginoo, makasasala ko. Pero salamat, Lord, kay ikaw nagapili nako. Pasaylo ako, Ginoo, sa akong mga sala. Tarungon ako akong kinabuhi, mga lagad ko nimo. Ginoong Jesus, puyi akong life. I want to live my life diya sa imo. I want your life in me, Lord Jesus. I want to follow you, serve you with all my heart. I want you to use my life. In Jesus' name. Igsoon, ang tinuod nga gusto makakinabuhi sa tinuod nga life, wala gilain ka nang modul ka kay Jesus. Kasi Jesus ingon, I am the life. Father, in the name of Jesus right now, right now, salamati si Lord sa imong kaluwasan. No, ayaw pangalagad sa Ginoo tungod kay na kay madawat nga mga butang, mga panala. Ang imong pagduol sa Ginoo kay mo na imong purpose to be with Him. You belong to Him. You are created for Him. Salamati sa Ginoo, Lord, salamat kay mo kong giluwas. Nga ako na sa imuha, Lord. Gipuy-an nimo. Nga imo kong gamiton. Hallelujah. Walay makatandi sa pagkamaayo mo, ug dili masukod kada ko sa gugma mo. Walay katapusan, kagamanan mo. Ikaw lang yun, O Diyos, ang ngayang simbahon ko.
siya. Pasalamati. Ayaw pagdali. With all of your heart. Walay katapusan. Simba siya. Walay katapusan nga pagpasalamat. Ikaw ang nagkara hangtod sa kahulan. Ang grasya mo o sa mamo o sa pagkakatawa ko ang kayang simba ko. Deep in my heart. Deep in my heart. Listen, na yung mga tao, dugay na ka ng alagad kay Lord, pero gilaay na ka. I want you to go back to your first love. Ayaw i-allow nga ang drive sa kalibutan, maunay kanunay magpuno sa imong sulod. Ang imong kaawhang nga ginapangita, wala gyud narana sa presensya sa Ginoo. Wala sa kalibutan, wala sa kabisi sa imong buluhaton. Tanawa ang imong gugma sa Ginoo, tanawa, balika. Walay lain si Lord ray makafili na. Muna ko kang gi-challenge karong muntaga. Be honest sa Ginoo. Hallelujah. I could pray for you, Father, in the name of Jesus. Lord, in the name of Jesus, I pray for the fire of your Spirit, Lord, to rekindle the fire again. Light the fire again. Nga mahimo ming passionate niya sa imo. Sa among prayer, sa among worship, sa among commitment, Lord. Lord, dili mi gusto ritual and obligation nga pagsimba. But Lord, gusto na mo, Lord, tinuod. Holy Spirit, Lord, right now, Lord, I speak life. Today, I want, and I speak to you life. I speak life. Fire of God will come. Fire to revive your soul. Oh, Holy Spirit, fire. Come on, just raise your hands. Holy Spirit, touch. Touch. Yeah. Thank you, Lord. Blessed be your name. Blessed be your name. We give you glory and praise. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Come on, mighty hands of praise to the Lord. Hallelujah. Amen. Please be seated. I'll be the one to challenge pa rin. No, in the book of Proverbs chapters 18 and 16, I'll be the one to challenge. I believe dili na kailangan i-challenge, but just to encourage you, no, so that you could understand the purpose sa itong mga giving. Ingon siya diyaw, giving a gift can open doors. Everybody say, giving a gift, open doors. It gives access to important people. Hello, amen ba? Now, if people could give you access by giving them gifts, how much more pag si Lord ang imong tagaan? Hello, amen ba? No? So, makita nimo diri sa verse, your gift opens the door for greatness. Kaya ang imong giving karon nga morning, karon nga day, karon na week, I speak and I declare, it opens the door for greatness. Amen ba? Ha? God always bless only those who gives. That is what the Bible is saying. Even sa itong mga tithes and offerings katong ginabuhat, no, there is a significant or correspondent nga mga blessing nga iabli sa Ginoo diha. Amen. Kadua, your gift is a seed that surely brings a great harvest. So also not only opens the door, but it always brings a great harvest. Because our giving is a seed. No? Usa siya kaliso. When you plant, you will always get a harvest. Munang ingon sa Genesis, no? Ingon sa Bible nga ang kalibutan as long that seed, time, and harvest.
Mintras na ikalibutan pa, muni nga prinsipyo nga naa diri. Na seed time o na po'y harvest. Kaya, diri sa pamaagi sa kingdom sa Ginoo, na seed time, na po'y harvest. Kaya I pray, every seed nga ma-plant karon nga day will surely brings a great harvest. Amen. No? O ikatulo, no person receives God's abundant blessing. No person receives God's abundant blessing if that person is not a generous giver. The Bible says, the generous person is always be blessed. Amen. So karong buntaga sa to ang giving, I pray and declare, the Lord will bless you financially. Your giving will open doors for you. Amen. Your giving will bring a lot of harvest sa imuha karon ng year. Hallelujah. Let's pray. Father, as your people gives, I declare in your word, in the name of Jesus, by the power of your Spirit, every seed, Lord, will surely have their harvest. Every giving will open the doors. And this giving that we have, we could have that harvest, an abundant harvest, Lord, for us. In the mighty name of Jesus, Lord, we will give cheerfully. We will give all of our heart. We will give, Lord, in the name of Jesus. Amen and amen. Come on.